Mga kabayan, muling ibinasura ng Korte Suprema ang kahilingan ng kampo ni Pastor Kibuloy na hospital arrest at house arrest. Matatandaan na nauna nang ibinasura ng hukuman ang hiling ni Kibuloy na ilipat siya sa isang pasilidad sa AFP sa Davao, pero hindi ito pinayagan ng Korte. Naniniwala kasi ang ilang ahensya ng pamahalaan na magkakaroon ng special treatment si Kibuloy sa Davao dahil tagaroon siya at tila kaalyado niya ang ilan sa mga opisyal ng AFP. Well, yung kanilang request for hospital arrest and house arrest were already objected by the prosecutor during nung una pa lamang po. Kaya kung maalala niyo po, nag-file po sila ng motion, mai-transfer po siya sa AFP po. So nag-object po ang prosecutor po doon at inaffirm po yon at ginaran po yung objection po at dininay po dininay ng korte yung request nila na ma-detain po sa AFP, and because of that denial nag-move po sila ng alternative motion which is house arrest and hospital arrest. Because accordingly, mayroong existing and prevailing medical concern si Apollo Kibuloy, and that is precisely the reason why the court ordered the PNP to conduct medical examination to determine nga kung ano yung kanyang medical findings. At last week nga, na-submit na po natin yan, and we expect and anticipate that during the October 17 pre-trial hearing, this will be discussed during the hearing po, but without preempting any move from the court po. Ayon pa sa PNP at tagapagsalita nito na si Colonel Jean Pardo, walang dahilan para i-house arrest o kahit i-hospital arrest itong si Kibuloy dahil maayos naman daw ang kanyang kalusugan dahil regular na may nag-aasikaso sa kanya, partikular ang mga sariling doktor at nurses ng PNP. Not only last Friday but from the time he was brought in ng September 8 until yesterday po, he is in good condition po. Meaning, yung kanyang, meron naman po kasi siyang maintenance medicine po doon po sa kanyang blood pressure po, at so far ay controlled and normal po yung kanyang BP po, and yung kanyang pong personal physician po ay regularly ay binibisita po siya, pati po yung mga nurses po natin na naka-station po mismo sa custodial center po ay regularly po ay binibisita po siya, at so far naman po I was informed na hindi naman po nag-shoot up yung kanyang blood pressure po. Samantala, inalmahan naman ng kampo ni Kibuloy ang naging desisyon ng DOJ at PNP na dapat nang ilipat sa City Jail ang nasabing pastor. Kung matatandaan, nauna lang sinabi ng PNP na hindi nila bibigyan ng special treatment si Kibuloy at dapat itong isama sa mga ordinaryong inmate gaya ng ginawa sa iba pa niyang mga kasamahan. Well, sabi nga natin, in the ordinary course of things, we want yung sino po yung mga arrested individuals po, regardless of their status in life, they should be in the BGMP. However, there are some consideration whether it's a medical condition, whether there is an existing threat against their lives. So these are the things to be considered in making some recommendation. And of course, the PNP will closely coordinate with the DOJ so that they themselves should have a say on this, because sila po ang tumatayo pong mga prosecutor po para po sa gobyerno. Ang PNP lang naman po ang naging participation is nandito po siya sa atin, physical custody po ang nasa atin, but eventually whether the DOJ prosecutor will oppose or will just again will also submit to the wisdom of the court, then yun po yung antayin po natin. Basta as of now po, ang participation po ng PNP, the PNP is just here because we are the one providing the temporary detention facility for Pastor Kibuloy and others who have an existing threats. May dalawa pa po atang nandun maliban kay Kibuloy po. Ayon naman sa dating anchor ng SMNI at reporter ni Kibuloy na si Mike Abe, dapat lang na maisama si Kibuloy sa mga ordinaryong inmate para maranasan niya ang hirap dahil tapos na ang mahabang panahon na kanyang pagpapasarap. Hindi katulad sa City Jail, sandali. Iba ang environment doon. Siksikan dyan. Nakita niya yung unang batch na nila doon, yung mga babaeng kasama ni Kibuloy. Isinama doon sa naging 45 na ang laman ng isang selda. Ang capacity noon, 10 lang. Pero 45 na ang laman, siksikan sila dahil sa dami. Ganon din si Kibuloy. Pag nalipat sa City Jail ng Pasig,
isasama siya doon sa karamihan. Iba ang environment doon. Magiging pangkaraniwan siyang kulong or akusado or bilanggo. Yun ho ang dating. So yun yung ayaw na ayaw ng mga abogado ni Kibuloy. At siyempre, ayaw din ni Kibuloy kasi sa Custodial Center ng Campo Crame, General Headquarters ng PNP, ay may pagka-VIP pa nga yan. Kasi nga inuulit ko, may sariling kwarto, sariling CR, may electric pan pa. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat na ba talagang ilipat itong si Pastor Kibuloy sa City Jail kasama ang mga ordinaryong inmate? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. May mga nakuhanan na po na mga statements. Kausap ko po yung investigating unit, and in fact, sabi ko nga, nag-backtrack na po sila kasi may mga sinasabi na may mga deaths involved, implicating some members nga po ng KOJC members who were reportedly also members ng Angels of Death. So we are just in the process again of documenting these affidavits, these testimonies and statements po, so that it could support po yung filing po ng ating kaso, and we are in close coordination with the prosecutor's office at lahat po ng kaso na involving po ang KOJC and Pastor Kibuloy, it will all be filed here di po sa Metro Manila po. I understand meron na pong pag-uusap po regarding po dito, so we could harmonize and probably corroborate po itong mga testimonies po na ito. But what is happening right now, I've seen some of the reports that really corroborates yun po yung statements po ng ating mga allegedly na mga members po ng pastoral who experience some sexual exploitation from accordingly from Pastor Kibuloy. So like I said, medyo nung una po ay nag-willing po silang magsalita at nagbigay po sila ng mga statements, but until now as we speak po, some of them still have some fear knowing the influence pa rin kahit nakakulong po yon. So we keep on assuring them na the PNP, not only the PNP but the whole of government will protect them so that the truth will come out po in this investigation po. Meron na po ma'am, but I'm not at liberty to discuss it because I have not seen yung documents po, yung result po ng verification, but I understand some of the names na isinabmit po doon ay may mga existing license to own and possess firearms. Some of them nag-expired na po at yung iba naman po ay wala. So ito pong mga pangalan po na ito is still subject po ng background check at para hanapin kung asaan po sila, and to also possibly invite them to shed light on this issue po implicating them dito po sa mga sinasabi pong Angels of Death. Antayin po natin, sir. It was actually sealed nung ibinigay po sa HSS. Ang HSS naman po ay sinubmit po. So mismong yung HSS po ay hindi po nabasa po kasi nakaseal po yung envelope po at yun po yung pinasa po. At binigyan din po natin ng kopya yung mga prosecutor po ng DOJ po. So we will have to wait. We are anticipating na during the October 17 pre-trial po, probably this issue will be discussed and we'll see if the court will order for his transfer po sa BGMP Pasig po. Not only last Friday but from the time he was brought in ng September 8 until yesterday po, he is in good condition po. Meaning, yung kanyang, meron naman po kasi siyang maintenance medicine po doon po sa kanyang blood pressure po, at so far ay controlled and normal po yung kanyang BP po, and yung kanyang pong personal physician po ay regularly ay binibisita po siya, pati po yung mga nurses po natin na naka-station po mismo sa custodial center po ay regularly po ay binibisita po siya, at so far naman po I was informed na hindi naman po nag-shoot up yung kanyang blood pressure po.
Well, we have to see po. But sabi nga po natin na the PNP will submit to the discretion and wisdom po ng ating mga korte if they will recommend for his stay here, or if they will immediately issue a commitment order transferring him po sa Pasig City Jail, ay hindi po natin patatagalin po yan at susunod po tayo. We will oppose his transfer just like what we did in Guo, because we don't want to make an impression that we are giving any special treatment to anyone, but we also have to consider if indeed there is a existing medical condition, if there is an existing threat. Same with others po na nag-stay po dito sa ating custodial center. But then again, let us have to wait po doon sa magiging decision po ng korte whether he will stay or not. Ay nasa desisyon po yan ng ating korte po, at either way po ay susunod po ang PNP. Well, sabi nga natin, in the ordinary course of things, we want yung sino po yung mga arrested individuals po, regardless of their status in life, they should be in the BGMP. However, there are some consideration whether it's a medical condition, whether there is an existing threat against their lives. So these are the things to be considered in making some recommendation. And of course, the PNP will closely coordinate with the DOJ so that they themselves should have a say on this, because sila po ang tumatayo pong mga prosecutor po para po sa gobyerno. Ang PNP lang naman po ang naging participation is nandito po siya sa atin, physical custody po ang nasa atin, but eventually whether the DOJ prosecutor will oppose or will just again will also submit to the wisdom of the court, then yun po yung antayin po natin. Basta as of now po, ang participation po ng PNP, the PNP is just here because we are the one providing the temporary detention facility for Pastor Kibuloy and others who have an existing threats. May dalawa pa po atang nandun maliban kay Kibuloy po. Well, yung kanilang request for hospital arrest and house arrest were already objected by the prosecutor during nung una pa lamang po. Kaya kung maalala nyo po, nag-file po sila ng motion, mai-transfer po siya sa AFP po. So nag-object po ang prosecutor po doon at inaffirm po yon at ginaran po yung objection po at dininay po, actually dininay ng korte yung request nila na ma-detain po sa AFP, and because of that denial nag-move po sila ng alternative motion which is house arrest and hospital arrest, because accordingly mayroong existing and prevailing medical concern si Apollo Kibuloy, and that is precisely the reason why the court ordered the PNP to conduct medical examination to determine nga kung ano yung kanyang medical findings. At last week nga, na-submit na po natin yan, and we expect and anticipate that during the October 17 pre-trial hearing, this will be discussed during the hearing po, but without preempting any move from the court po. Well, normally, not only in the case of Apollo Kibuloy, and even sa case nga po ni Alice Guo, the PNP, in our coordination with the prosecutors handling the case, we normally oppose doon po sa pag-stay po nila dito. Opo. We normally oppose po dyan, just like what we did po doon kay Alice Guo po. So we will have to wait po again kung ano po yung magiging desisyon. Depende po. I haven't seen po kasi kung ano yung medical findings po. So whether there is a ground for him to remain here in custodial facility because of prevailing medical condition, or yung sinasabi po nila maliban po doon sa kanyang medical condition, there is a existing threats against his life. And these are the things na ikukonsider po ng ating korte in terms of deciding whether he should remain or not dito po sa custodial facility ng PNP. PNP, ayaw na kay Kibuloy. Alam niyo kung bakit ko sinabing ayaw? Gusto na ho ng PNP alisin, tanggalin, ilipat ng kulungan si Kibuloy. Alisin sa custodial center ng Campo Crame. Okay? At gusto na ng PNP ilipat sa Bureau of Jail Management Penology ang responsibilidad. Ibig sabihin, ilipat ng kulungan doon sa Pasig City Jail. Sabi ng PNP ni Colonel Pajardo,
maganda ang kalusugan ni Kibuloy. After examination, pagsusuri ng hospital at ng mga doktor ng Campo Crame. Alam niyo kasi sa Campo Crame may hospital, may mga doktor dyan. Walang problema sa kalusugan. So, ibig sabihin, yan ang pwedeng pagbasihan ng RTC Pasig na may hawak ng kaso dun sa petisyon ng kampo ni Kibuloy na house arrest, hospital arrest. Hindi naman pala kailangan dahil sabi ng PNP at ng PNP doktor, healthy, alam problema sa kalusugan si Kibuloy. Kaya ang gusto nga nila, ilipat na. Dahil talaga namang RTC ang may hawak ng kaso, dapat yan, Bureau of Jail Management and Penology. Hindi na ho sa Custodial Center. Kasi yung Custodial Center, ang nilalagay lang dyan kadalasan mga personalidad sa politika na may mga kaso. Okay? Ito naman ho kay Kibuloy, hindi naman ho yung politiko. Religious leader. So, pero may kaso hong kriminal. Human trafficking, sexual abuse. So, ayan. Quezon City at Pasig RTC. Pero, malaki ang posibilidad sa City Jail ng Pasig siya ilagay. Kasi nandun yung kanyang mga kasamahan. Pangalawa, nandun po yung heinous crime o nandun po yung human trafficking, qualified human trafficking na non-bailable offense. Ayan, okay? Actually, sa Quezon City na sexual harassment, naging non-bailable na rin. Kahit na bailable yung kaso, hindi rin sila makakalabas Kasi nag-expired na yata yung, basta meron term dyan ng legal. Nag-expired na yata yung binibigyan siya na pasamantalang paglaya sa kanyang kaso niya. Pero dahil hindi nga nakasunod, hindi nag-comply, ayun, kaya nga kulong pa rin. So ayan po, anong inyong masasabi dyan? Tama ba yung desisyon ng PNP na iparating sa RTC judge ng Pasig na may hawak ng kaso na ipalipat na dahil healthy, walang problema sa kalusugan? Kasi alam nyo, ibang-ibang kulungan sa Custodial Center ng Campo Crame. May sariling kwarto, may electric fan, basta may sarili ka dyan. Wala kang kasama sa isang kwarto. Parang VIP treatment ang dating. May sariling kwarto, may bed, kung ano, kumpleto kahit pa paano. Hindi ka tulad sa City Jail. Sandali. Iba ang environment doon. Siksikan dyan. Nakita niya yung unang batch na nila doon, yung mga babaeng kasama ni Kibuloy. Isinama doon sa, naging 45 na ang laman ng isang selda. Ang capacity noon, 10 lang. Pero 45 na ang laman, siksikan sila dahil sa dami. Ganon din si Kibuloy. Pag nalipat sa City Jail ng Pasig, isasama siya doon sa karamihan. Iba ang environment doon. Magiging pangkaraniwan siyang kulong or akusado or bilanggo. Yun ho ang dating. So yun yung ayaw na ayaw ng mga abogado ni Kibuloy. At siyempre, ayaw din ni Kibuloy. Kasi sa Custodial Center ng Campo Crame, General Headquarters ng PNP, ay may pagka-VIP pa nga yan. Kasi nga inuulit ko, may sariling kwarto, sariling CR, may electric pan pa. Yung abogado nga, may hirit, lagyan pa raw ng radyo, TV, tsaka wifi puro kay pasarap. Tapos na pagpasarap nyo sa matagal ng panahon at dekada, may complainant rate, may complainant qualified human trafficking. Ayun po. Anyway, nasa korte na ba ang kaso niyan? Bahala na ang korte. Yan ang development po sa kampo ni Kibuloy. At saka itong pasaway na si Harry Roque, na akala mo kung sino. Hanggang ngayon sa social media, panay pa ang batikos, inaasar pa ang pulis. Kinakantsawan pa ang pulis. Ay, nako, sige, gawin mo yan, Harry Roque. Pag napiko ng pulis sa'yo, alam mo naman ang mga pulis, yung ibang pulis may hangover pa ng tukhang ng Duterte administration, baka matukhang ka. Hindi ko sinasabing gawin sa'yo. Huwag mong asarin ang pulis, huwag mong tawanan ng pulis, dahil ang ibang mga pulis, hindi ko nila lahat, ulitin ko, may hangover pa ng tukhang double barrel. Baka mamaya mapagkamalang ka, itukhang ka, ito, das ka. O yan, hindi kita tinatakot. Pero pwedeng mangyari. Kasi ang pulis, pinipikon mo, kinakantsawan mo, pinagtatawaran mo, ay mga otoridad dyan. Ay sige ka, Roque, hindi natin control. Alam mo naman, meron pa rin mga eskalawag sa pulis. Pag napikon yan, anything can happen. No, sige, asarin mo pa. Sige, Roque, asarin mo pa. Yabangan mo pa ang mga pulis dahil ikaw hindi mahuli. Lalo na ngayon, binasura yung impetisyon, delikado ka na. Babagsak ka sa kamay ng mga autoridad. Okay? Anyway, ano ang inyong masasabi? Any comments sa isyong yan? Salamat po.
PNP ayaw na kay Kibuloy. Kaya ayaw na kasi gusto nilang i-transfer sa Pasig RTC at ang maghawak na Bureau of Jail and Management Penology. Dahil healthy naman, wala daw problema sa kalusugan, bakit ba nasa Campo Crame yan? Ayaw na. Okay? Any comment, reaksyon, malaya po kayo.